Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Sports Commission. Looking for the best deals? Head to Robinson's Department Store, your one-stop shop for daily essentials and unbeatable savings. Don't miss out. Shop now. You competed with all three weapons of foil, epee, and saber. Paano yung adjustment pag ganun? Kasi syempre, iba-ibang technique din yan eh. Pero may universal naman po na Okay. parang technique sa bawat isa. Also po kasi, naiintindihan ko po yung bawat category, bawat weapon. So, nag-start po kasi ako sa epee nung college po ako. And then, dati po ako national team. Yeah. Noong 1992. And then, syempre po, tinapos ko po yung college and then, syempre po, nagtrabaho, nag-asawa. Bumalik na po ako 2008. Then, 2008 po, inaral ko naman is yung saber. And then, Di ba mas mahirap yun? Kasi Yes. mabigat siya. ang mahirap, hindi naman, mabigat po yung epee. Yung saber okay. po mas magaan. Okay. Pero kailangan mas mabilis ka. Tapos, meron pong right of way. Yung kailangan ikaw mauna mag-attack. I see. Ganon. Okay. So, ang nangyari po, ngayong recently, foil naman po yung inaral ko. Pinaghalo ko lang po yung dalawa. Yung epee tsaka saber. Kaya naka-adjust po ako sa foil. Okay. Yun. So, naiintindihan ko po bawat isa at nako-combine ko po talaga sa foil, yung dalawang weapon. Kaya naging madali po sa akin. I see. And then may common technique din po, yung timing, yung speed. Footwork. Yeah. Opo, yung footwork. Sino-sino mga mabibigat na kalaban nyo dito? Okay, sa Thailand po yung China. Wow. Oo. Okay. Tinalo ko po yung China sa 50 veterans. Pero po kasi nag-try din po ako sa mas bata na Okay. na category. Kasi dun sa Thailand, pag 50 ka, pwede kang bumaba sa 40. Oh, okay. Oo, Walang so- upper limit. Oh. Wala. Pero yung 40, bawal umakyat sa 50. Okay, oo. So, ginawa ko dalawa po. Tapos 3 weapon. So, 6. So, isang araw, 2 events po. Nakakapagod Nakakapagod. talaga. Oo. Pero gusto ko po kasi yun gawin. Tsaka gusto ko po i-test yung limit ko kung hanggang saan. Doon po sa 50s, naka-gold naman po ako doon sa 3. Ang challenge po talaga yung sa 40s. Kasi po mas bata sila sa akin. Mas mabilis. Opo, mas mabilis sila. Kasi ako po 51 na ako, mag-52 na ako this September. Huwag na natin pag-usapan. Ay, pero ang kalaban ko po kasi nasa 35. Ay? Oo, 35-40. So talaga mas mabilis sila sa akin. Pero masaya naman po ako dahil sa saber naka-silver ako. Nakapag-finals pa ako. And then dun sa foil, ganoon din, naka-finals din ako. Sa epee ako nag-semifinals lang. So yung challenge ko po, yung paano ko lalabanan yung mas bata sa akin tsaka mas mabilis. So hindi po ako naka-gold doon. Syempre inaccept ko na lang talagang mas bata sila. Tell me about Eskrima fencing. What club is that and how did it start? Ang Eskrima fencing, talagang ano yan eh. Inumpisahan ng wife ko. That was 2008. 2008. So, ang makakapagkwento niyan, walang iba kundi siya. Sige. Kasi po, di ba nga, dati po ako national team, tsaka varsity din po sa Ateneo. Tapos nag-graduate ako. Tapos trabaho, nag-asawa. Siyempre, hindi ko naman po natuloy lahat yun. Tapos na-inspire po ako kay Richard Gomez nung SEA Games, Yeah. 2008. Kasi ka-teammate ko siya noon. Oh, okay. Nung bata pa kami. And then, nung 2008, naglalaro pa rin siya. Tapos bumisita ako dun sa laro nila. Tapos nakausap ko siya. Tapos bigla ko na-miss yung fencing. So sabi ko, gusto ko na bumalik. So, after ko po mga anak, ganyan. 3 na po yung anak ko nun eh. So, sabi ko, gusto ko bumalik para maging fit ulit, ganyan. And kasi nakakasawa, puro trabaho lang. So, pagbalik ko po sa Ultra, kasi doon po yung training ng national team. Yung Pagbalik ko, wala na akong kilala. Oh, okay. So, mga bata na, tapos puro varsity, parang hindi na ako makarelate sa kanila. Okay. So, I felt parang out of place. So, sabi ko, magtayo na lang ako sarili kong club para sila yung ka-team ko, kasabay ko, ganyan. So, 2008 po, nag-market ako ng Eskrima Fencing Club. May mga, at isa sa unang nag-enroll ay si Ferdinand. Ayan. So, ayun po, mula 2008, hindi naman po seryoso na club yung
recreational lang. And then, Papawis lang. yes, tsaka yung venue namin, paiba-iba, nagre-rent lang ako per hour, ganito. And then, ayun nga po, tapos biglang nag-pandemic, nawala. Oo nga And pala, tapos, no? bumalik po kami ulit nung, level 1, level 1 po ng quarantine natin. Ano ba yung community quarantine? Inibitahan po kami nung, festival mall para magklase ulit. Para dumami naman ulit yung tao sa mall. So, mula 2019 hanggang ngayon po, tinuloy-tuloy na po namin sa mall. I see. After po nung Tokyo, kasi sa Tokyo po, naka-encounter kami ng mga Olympic coaches. Oh, And okay. Olympic Ganda. medalist. Oo. So parang na-inspire po kami na to reach higher. And actually po, bago po mag-competition, nagpa-private lesson po ako sa isang Olympic coach ng Japan sa foil. And then, tinanong ko siya if I can train more. Sabi niya yes. So, ang bala ko po is yun, to train sa kanila. Yun. So, para lalo pang tumaas kasi po ang dream ko po is to be a gold medalist in the World Veterans. Para siyang Olympics pero veterans. So, yun po yung ultimate dream ko. And then sabi niya, tutulungan daw niya ako.